Okay naman, dapat talaga maimbestigahan kung may kasalanan. Malaman kung may kasalanan o wala, di ba? Ang masasabi ko lang, sana'y matapos yung ano nila kung totoo man yun, kung hindi, sana'y masolve yun. Kung ano yung tama, doon na lang din ako. Masasabi ko po sana harapin niya yung mga kailangan niyang harapin kasi yung mga tao nag-ask for transparency. No comment. Sige si Kuya. Kuya, may tanong lang po kami. Ano po masasabi niyo sa impeachment laban kay VP Sara? Wala. Sana matuloy na po. Una po, nakaka-frustrate po kasi minsan hindi po siya pumupunta. And kung pupunta man po siya, wala naman pong nangyayaring maganda or wala naman po siyang nagagawa din. Kundi ma-trigger lang din po yung mga tao. Masasabi ko lang naman is agree ako sa impeachment trial against kay Sara since ang usap-usapan nga is pera yun ng taong bayan. So kailangan aware yung mga tao and may transparency na nangyayari sa gobyerno. Sana hindi matuloy ang impeachment niya. Nakakaawa naman. Lalo na ngayon sa mga nangyayari sa gobyerno natin. Puro ganun na lang lagi mapapanood, di ba? Wala. I don't mind it. Wala akong masabi. Sana po makulong na po siya, then sana po mawala na po siya sa gobyerno po. Okay, kasi tawag dito para din na rin siya tumakbo as a president. Kasi marami ring may ayaw sa kanya. Kasi madalas na sinasabi, di ba? Tatakbo akong president kasi yung tatay ko tumakbo. Tapos karamihan sa mga DDS. Yak. Tama lang yan. Bakit po? Bakit? Magtatanong pa kayo. Jesus Mariose. Hindi na tinatanong yun. Kitang-kita nyo naman yung preba, di ba? Go for it! Sa akin lang, hindi karapat-dapat na ma-impeach si Sara eh. Kasi wala namang na ebidensya, matibay na ebidensya sila. Hindi pwede, bawal yun. Bakit sir? Kasi mabait po si Sara. Para sa akin, maganda ang ni Vice President Sara Duterte kaysa sa ngayon. Para lang sa akin po. Para sa akin, sinisiraan nila si Inday Sara gawa ng malakas kasi si Sara ngayon kung tumakbo ng presidente. Kaya sinisiraan nila na in-impeach nila para hindi makatakbo. Kasi natatakot sila balikan ng mga Duterte. Kasi sa ngayon parang di na rin ako naniniwala sa gobyerno dahil sa mga ganyang Kung sino pa yung mga hindi dapat kasuhan, sila pa kinakasuhan. Sa impeachment ni Sara siguro para sa akin, hindi naman sa maka Duterte ako o BBM ako. Kumbaga nasa neutral lang ako. Siguro daanin na lang nila sa eleksyon kung talagang hindi yung mag-i-impeach pa sila para lang hindi makatakbo si Sara. Siguro dapat tuluyan na talaga kasi puro na lang kasi pag nanakaw ginagawa nila Mas binibigyan nila ng halaga na magnakaw na lang na magnakaw. Di ba na yung mga mahirap na maghirap kayo. Ang nangyayari kasi ngayon, mostly, pag mayaman ka, absuelto ka. Pag mahirap ka, kulong ka. Mas better, pantay-pantay para walang bias na mangyayari. May mga kasi sila kumbaga tinatawag na due process pag mahirap ba, may due process ba? Di ba wala? Anong masasabi niyo po sa impeachment kay VP Sara? Kahit naman anong sabihin namin tungkol sa impeachment na yan, kung pilit pa rin pinagtatakpan ng mga nasa administrasyon, wala rin, di ba? Kaya antayin na lang namin kung ano mangyayari talaga. Ang nangyayari nga, nilalabas na yung totoo. Pilit naman nilang pinagtatakpan. Yung iba nga, kinukulong pa. Ang dapat makulong dyan, yung talagang mga nagnakaw Ay, hindi na ako nangingialam din sa mga yan. Nai-stress ako kaisip ng mga ganyan. Dito na lang ako sa buhay ko nagtutok kasi ayoko mag-isip ng mga ganyan. Kasi sa pagluluto pa lang busy na ako. Dami ko na iniisip. Kaya wala rin naman mangyari dyan. Nagigipit lang talaga yung Vice President. Doon sa impeachment, pilit na babaluktot pa rin yung batas. At saka bakit nila i-impeach si Sara? Samantalang sila rin naman, may mga ninakaw din naman. At mas malalaki yung kadila. Tulad nung kay Marcoleta. Yung kay Marcoleta, hindi naman hindi naman nakaw yun. Donation sa kanya yun. Tsaka yung mga taong bayan, ramdam nila na may panggigipit na nagaganap talaga.
Kung sino nga yung gumawa ng tama, yun pa naman yung kinakasuhan. Sabi ko nga, politika lang kasi nangyayari yung ganyan, kaya sila ganun. Hindi naman sa parang mahirap magtiwala na sa kanila. Wala akong masasabi dun basta ang pinapaniwalaan ko, lahat yung totoo. Lahat yung totoo tungkol kay Sara. Gusto ko sa kanya ma-impeach siya. Kasi para mapanagutan yung kanyang kaso. Yung mga pangungurakot yan na hindi natin alam. Okay naman, dapat talaga maimbestigahan kung may kasalanan. Malaman kung may kasalanan o wala. Di ba? Ang masasabi ko lang, sana'y matapos yung nila kung totoo man yun, kung hindi, sana'y masolve yun. Kung ano yung tama, doon na lang din ako. Masasabi ko po sana sana harapin niya yung mga kailangan niyang harapin kasi yung mga tao nag-ask for transparency. No comment. Sige si Kuya. Kuya, may tanong lang po kami. Ano po masasabi niyo sa impeachment laban kay VP Sara? Wala. Sana matuloy na po. Una po, nakaka-frustrate po kasi minsan hindi po siya pumupunta. And kung pupunta man po siya, wala naman pong nangyayaring maganda or wala naman po siyang nagagawa din. Kundi ma-trigger lang din po yung mga tao. Masasabi ko lang naman is agree ako sa impeachment trial against kay Sara since ang usap-usapan nga is pera yun ng taong bayan. So kailangan aware yung mga tao and may transparency na nangyayari sa gobyerno. Sana hindi matuloy ang impeachment niya. Nakakaawa naman. Lalo na ngayon sa mga nangyayari sa gobyerno natin. Puro ganun lang lagi mapapanood, di ba? Wala. I don't mind it. Wala akong masabi. Sana po makulong na po siya, then sana po mawala na po siya sa gobyerno po. Okay, kasi tawag dito para di na rin siya tumakbo as president. Kasi marami ring may ayaw sa kanya. Kasi madalas na sinasabi, di ba? Tatakbo akong president kasi yung tatay ko tumakbo. Tapos karamihan sa mga DDS. Yak. Tama lang yan. Bakit po? Bakit? Magtatanong pa kayo. Jesus Maria Jose. Hindi na tinatanong yun. Kitang-kita nyo naman yung preba, di ba? Go for it! Sa akin lang, hindi karapat-dapat na ma-impeach si Sara Kasi wala namang na ebidensya, matibay na ebidensya sila. Hindi pwede, bawal yun. Bakit, sir? Kasi mabait po si Sara. Para sa akin, maganda ang ni Vice President Sara Duterte kaysa sa ngayon. Para lang sa akin po. Para sa akin, sinisiraan nila si Inday Sara gawa ng... Malakas kasi si Sara ngayon kung tumakbo ng presidente. Kaya sinisiraan nila na in-impeach nila para hindi makatakbo. Kasi natatakot sila balikan ng mga Duterte. Kung sino nga yung gumawa ng tama, yun pa naman yung kinakasuhan. Sabi ko nga, politika lang kasi nangyayari yung ganyan, kaya sila ganun. Hindi naman sa parang mahirap magtiwala na sa kanila. Wala akong masasabi dun basta ang pinapaniwalaan ko, lahat yung totoo. Lahat yung totoo tungkol kay Sara. Gusto ko sa kanya ma-impeach siya. Kasi para mapanagutan yung kanyang kaso. Yung mga pangungurakot yan na hindi natin alam. Okay naman, dapat talaga maimbestigahan kung may kasalanan. Malaman kung may kasalanan o wala. Di ba? Kasi sa ngayon parang parang di na rin ako naniniwala sa gobyerno dahil sa mga ganyang Kung sino pa yung mga hindi dapat kasuhan, sila pa kinakasuhan. Sa impeachment ni Sara siguro para sa akin hindi naman sa maka Duterte ako o BBM ako. Kumbaga nasa neutral lang ako. Siguro daanin na lang nila sa eleksyon kung talagang hindi yung mag-i-impeach pa sila para lang hindi makatakbo si Sara. Siguro dapat tuluyan na talaga kasi puro na lang kasi pag nanakaw ginagawa nila Mas binibigyan nila ng halaga na magnakaw na lang na magnakaw. Di ba na yung mga mahirap na maghirap kayo. Ang nangyayari kasi ngayon, mostly pag mayaman ka, absuelto ka. Pag mahirap ka, kulong ka. Mas better, pantay-pantay para walang bias na mangyayari. May mga kasi sila kumbaga tinatawag na due process pag mahirap ba, may due process ba? Di ba wala?